isang lihim na kayamanan ng Zinwu Academy, at isang batang nakatadhana para sa Diyos-demonyong braso. Pero paano niya ito makukuha kung halos walang nakaligtas sa libingan ng langit at lupa? Makikita ni Yehan ang tunay na mukha ng Zinwu Bin, at ang kapangyarihan ng dakilang panaginip ay nagbubukas ng libong taong lihim. Kabanata 2889 hanggang Kabanata 2890. Kabanata 2889. Paano ng mga natatanging tao ang Zinwu Academy? Mula sa labas ng akademya, may isang sinaunang akademyang nakatayo sa sinaunang kagubatan. Gayunpaman, pagkapasok lamang sa Zinwu Academy makikita ang karangyaan dito. Ang mga sinaunang gusali ay may taglay na mahabang kasaysayan, at ang aura dito ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng puwersang nakita ni Yehan. Ayon sa lakas ng espiritual na enerhiya, may hindi bababa sa 12-dosenang spiritual vein sa ilalim ng lupa ng Zinwu Academy. Ang ganitong kalaking puwersa ay siguradong hindi kayang abutin ng karaniwang mga grupo. Pagkapasok sa Zinwu Academy, naramdaman din ni Yehan ang maraming malalakas na aura. Ang pakiramdam na iyon ay parang nasa gitna siya ng dagat, na nagpapaliit ng kanyang pakiramdam sa sarili. Sa likod ng Zinwu Academy, tiyak na mas malakas pa ang kanilang tunay na lakas kaysa sa ipinapakita. Sa sandaling ito, si Yehan ay nasa isang napakatahimik na lumang kastilyo, at ang ingay mula sa akademya ay hindi umaabot dito. Nasa tabi ni Yehan, ang apat na din ay umalis na. Tinitignan ni Yehan ang kastilyo ng may kuryosidad. Maraming sinaunang mural ang inukit sa mga pader sa loob, at ang mga mural na iyon ay nagtatala ng mga eksena ng pakikipaglaban ng isang makapangyarihang tao noong nabubuhay pa siya. Gusto mo bang malaman kung sino siya? Sa oras na iyon, may boses na narinig sa likuran ni Yehan. Paglingon niya, nakita niya ang isang maliit na babaeng nakadamit na kulay lila na naglalakad ng palundag-lundag ng nakayapak, na nakatingin kay Yehan ng may kuryosidad. Sabi ni Yehan, hindi mahirap hulaan kung sino ang nasa mural. Malamang siya ang tagapagtatag ng Zinwu Academy, si Emperor Zinwu. Hindi ko akalaing matalino ka pala. Noong tinanong ko yung matandang tanga, napakatagal bago niya naisip ang sagot. Lumapit ang babaeng nakalila kay Yehan, tinitingnan siya na parang isang curious baby, at nagsabing may kakaibang ekspresyon, nakilala nakita, hindi, pero hindi, gamit ang mukhang yan, iba ang mukha. Habang sinasabi iyon, hinawakan ng babaeng nakalila ang mukha ni Yehan. Agad na umatras si Yehan ng 2 hakbang at sinabi, Miss, hindi naman tayo magkakilala ng ganyan ka-close, hindi mo kailangang lumapit ng sobra. May na-practice kang advanced disguise technique. Agad na nakita ng babaeng nakalila ang pagtatago ni Yehan. Pagkarinig nito, hindi man nagbago ang mukha ni Yehan, pero kumabog ang dibdib niya. Dapat ay kahit ang malakas na Saint Will Emperor na si Yon Tong Tian ay hindi napansin ang pagpapalit niya ng anyo, at maging ang apat na din ay malamang hindi rin. Pero nakita ito ng babaeng ito agad. Ang disguise technique na ginamit ni Yehan para baguhin ang mukha ay hindi kayang gawin ng ordinaryong tao, dahil binabago nito ang mismong laman at buto ng mukha, hindi tulad ng simpleng human skin mask, kaya mahirap itong matuklasan. Noong una, hindi ako sigurado, pero ngayon malamang tama ako, pinalitan mo talaga ang mukha mo. Pinaikit niya ng bahagya ang kanyang magandang mga mata, tinitigan si Yehan ng kakaiba, at nagsabi, magaling talaga ang disguise technique mo. Hindi ko man nakita kaagad, pero yung pag-alog ng puso mo ang nagsabi ng sagot, talagang nagbago ka ng mukha. Napatahimik si Yehan. Naramdaman niyang pinaglaruan siya ng babaeng ito. Alam mo ba kung bakit? Lumakad ang babaeng nakalila paikot kay Yehan habang nagsasalita. Hindi. Umiling si Yehan. Alam niyang nabisto siya kaya hindi na niya deny, pero hindi rin niya inaamin. Ngunit curious siya kung paano nakita ng babaeng ito ang kanyang disguise. Nagkibit balikat ang babae. Sabi ko nga, nakita, pero hindi gamit ang mukhang yan. Kaya ang dali lang hulaan. Napangiti si Yehan. Miss, niloloko mo ba ako? Sigurado ka bang nagkita na tayo? Bakit hindi ko matindaan? Ngumiti ng kakaiba ang babaeng nakalila. Kasi nakita bago pa man, pero hindi mo ako nakita. At sa lugar na hindi mo pa kayang puntahan. Pagkarinig nito, tinamad na makipagtalo si Yehan. Hindi ko na iniintindi kung saan mo ako nakita, hindi naman mahalaga sa akin. Pumunta ako rito para sa Magic Arm. Ngayon ba darating iyong senior? Ang boring mo, alam mo ba yon? Namilog ang mata niya at naglakad papasok sa looban ng kastilyo, tangin ang mga kamay sa likod. Sumunod ka. Sumunod si Yehan. Paglabas sa kastilyo, may kagubatan doon, at isang makitid na daan ang paakyat sa gitna nito.
Hindi nagtagal, pagdating nila sa dulo ng landas, isang lawa ang bumungad kay Yehan, balot ng makapal na hamog. Sa harap nito, may matandang payat na nakaupo at tahimik na nangingisda. Para bang kaya siyang patumbahin ng ihip ng hangin. Ang matanda ay nakaabong damit, luma pero malinis. Pagdating nila, naupo ang babaeng nakalila sa gilid ng lawa, at inilubog ang kanyang mga paa sa tubig. Bahagyang gumalaw ang matanda, at ibinaba muli ang pamangwit na halos iaangat na niya. Ayaw sanang guluhin ni Yehan ang panghuhuli ng matanda, pero hindi siya pumunta rito para manood lang. Lumapit siya at nagsabi, "Senyor, kayo marahil ang nagsalita kanina. Narito na ako, tungkol sa magic arm ng inyong bahay." Hindi niya ipinagpatuloy, pero alam niyang naintindihan ng matanda. Ang magic arm ay kayamanan ng Zinwo Academy. Hanggat umiiral ang Zinwo Academy, umiiral ito. Kung gusto mo ito, hindi kita pipigilan. Ngunit gusto kong makita ang mukha ng taong nagnanais nito. Hindi naman sobra ang hiling ko, hindi ba? Hindi lumingon ang matanda, ngunit iyon ang parehong boses na narinig ni Yehan sa labas ng akademya. Umikot ang babaeng nakalila at ngumiti ng nakakuloko kay Yehan. Sabi ko kay Lolo na nagbago ka ng mukha, dahil nakita. Kabanata, 2890. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Yehan sa kanyang puso. Totoo ngang hindi niya maintindihan kung saan siya nakita ng babaeng ito. Pero dahil sa Diyos demonyong braso, napilitan si Yehan na ipakita ang kanyang tunay na mukha. At pagkatapos, nagbago ang kanyang mukha tungo sa isang medyo gwapong hitsura. Hehe, ikaw nga talaga. Matandang lalaki, tama ang hula ko. Tandaan mo ang kasunduan nating dalawa. Tumawa ang babaeng nakadamit na lila, at tiningnan ng may pagyayabang ang matandang lalaki na tahimik na nangingisda. Tila kalooban talaga ng langit. Nakaplano na ang lahat. Napabuntong hininga ang matanda at ibinaba ang hawak niyang pamangwit. Sabi ni Yehan, kung tama ang hula ng bata, kayo dapat ang kasalukuyang Zinwo din ng henerasyong ito. Ako po si Yehan ng lingkod, bumabati sa nakatatanda. Hehe, Yehan ng lahing tao, dumarating at umaalis ang mga panaginip. Hindi ko inakala na ikaw ang taong matagal nang hinihintay na dumating. Dahan daw ang tumayo ang matanda, at ang payat niyang katawan ay biglang naging tila napakataas sa paningin ni Yehan, "Babae, napahirapan kita sa pagstay kasama ko nitong napakaraming taon." Tinitigan ni Yehan ang likod ng matanda. Kahit napayat pa rin ang matanda, naglabas ito ng napakatayog na presensya, para bang kung nakatayo siya doon, ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Talagang nakakaboring na samahan kang matandang siraulo ng ganoon katagal, pero sa wakas, malaya na rin ako. Binuka ng babaeng nakadamit na lila ang kanyang mga braso at bahagyang pumikit, para bang ninanamnim ang lawak ng mundong ito. Nakita ito ni Yehan at bahagya siyang napakunot noo habang tinitingnan ang matanda at ang dalaga. Akala niya ay maglolo ang dalawa, pero sa nakikita niya, hindi ganito ang relasyon nila. Tinutupad ko ang aking pangako. Ngayon na dumating na ang hinihintay, pinalalaya na kita. Maaari ka nang umalis anumang oras. Hindi tumingin ang matanda sa dalaga, bagkus ay humarap kay Yehan. Ang kulubot na mukha ng matanda ay parang balat ng sinaunang puno, at bawat kulubot ay kumakatawan sa napakahabang panahon. Ang matandang ito ay tiyak na isang halimaw na nabuhay ng napakaraming taon, isang sinaunang halimaw. Sa harap ng ganoong matanda, ang paggalang ni Yehan ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hehe, dahil sa katagalan mong nanatili sa bulok na akademyang ito, halos ayaw mo pang umalis, pero gusto ko munang makita ang walang kapantay na talim ng Diyos demonyong braso bago ako umalis. Sinulyapan ng babaeng nakalila si Yehan habang patuloy na nilulublob ang paa sa tubig. Hindi sinagot ng matanda ang tanong ng babae. Sa halip ay tumingin siya kay Yehan at sinabi, "Gusto mong makuha ang Diyos demonyong braso, pero hindi mo alam na hindi ito ganoong kadaling makuha." Sa halos 10,000 taon, wala ni isang tao mula sa Zinwo Academy ang nagtagumpay, at kahit ang hitsura nito ay hindi pa nila nakikita. Hindi ba niyo po ito nakita, nakatatanda? Tanong ni Yehan na labis na nagtataka. Ang Diyos demonyong braso ay kayamanan ng Zinwo Academy, kaya bakit hindi ito nakikita ng mga tao dito? Sumagot ang babaeng nakalila, iyon ay dahil wala pang sino man mula sa Zinwo Academy ang nakapasok sa libingan ng langit at lupa. Lahat ng gustong pumasok doon para kunin ang Diyos demonyong braso ay namatay sa labas pa lamang ng libingan. Ang libingan ng Emperador ng Langit, iyon ba ang lugar kung saan inilibing ang tunay na Martial Emperor? Nalulon si Yehan. Ito ay libingan ng isang emperador ng langit, baka ito lang ang nag-iisang ganoon sa buong kontinente ng Diyos at demonyo. Iniisip mo masyado. Paano magkakaroon ng tunay na libingan ng emperador ng langit sa mundo? Umismid ang babaeng nakalila, ang libingan ng emperador ng langit ay titulo lang.
Ito ang libingan na ginawa ni Zinwo Tiandi para sa sarili niya habang buhay pa. Doon nakalagay ang Diyos Demonyong Braso, naghihintay sa taong nakatadhana. Pero malas lang, wala pang isang tagapagmana ng Zinwo Academy ang may kakayahang makuha ito. Tiningnan ni Yehan ang matanda. Walang pagbabago sa ekspresyon ng matanda at sinabi niya, hindi siya nagkakamali, pero hindi rin iyon buong katotohanan. Hindi naman walang nakapasok sa libingan ng langit at lupa, mayroon, pero hindi niya kayang kunin ang Diyos Demonyong Braso. Sino? Lalong naging mausisa si Yehan. Matandang lalaki, hindi ako ang nakatadhanang tao. Kaya syempre hindi ko makukuha ang Diyos Demonyong Braso. Umirap ang dalaga. Siya, napasinghap si Yehan. Nakapasok ang babaeng ito sa libingan ng langit at lupa, at nakaupo pa rito ng buong buo. Pero hindi ba't lahat ng pumapasok ay namamatay? Kalma lang ang sagot ng matanda, kung hindi mo nilabag ang libingan ng langit at lupa, hindi ka sana naipit dito sa Zinwo Academy ng napakaraming taon. Matandang lalaki, kung hindi dahil sa akin, malalaman mo ba kung sino ang hinihintay ng Diyos Demonyong Braso? Iritadong sagot ng babae. Kaya nga, patas na tayo. Maaari ka nang umalis. Tumingin ang matanda kay Yehan at sinabi, kung gusto mong makuha ang Diyos Demonyong Braso, tanging ang nakatadhanang tao lamang ang magtatagumpay. Nakita kanya sa libingan ng langit at lupa, kaya ikaw ang itinakda. At kung hindi nahulaan ng dalagang ito ang tunay mong pagkatao noong nakipaglaban ka sa 4 na batang iyon, malamang ay mapalampas ka ng Zinwo Academy ngayong pagkakataong ito. Ang kapangyarihan ng dakilang panaginip, isang panaginip na tumatagal ng 1,000 taon, nakita ba ako ng libingan ng langit at lupa? Medyo naguguluhan si Yehan. Alam ni Yehan ang tungkol sa kapangyarihan ng dakilang panaginip, isang nakakatakot na kapangyarihan na may kinalaman sa mga panaginip. Kapag pinakawalan ito, ang lahat sa mundo ay mahuhulog sa malalim na tulog, hindi makakagalaw o madyay gising, at mamamatay sa loob ng sariling panaginip. Pero ang hindi niya maunawaan ay kung bakit nakita siya ng babaeng nakalila sa loob ng libingan habang nasa libo-libong taong panaginip. May kakayahan ba siyang manghula? Nakikita ba niya ang hinaharap? Huwag kang magtaka, kakaiba lang talaga ang kapangyarihan niya sa panaginip. Sabi ng matanda, dahil ikaw ang nakatadhana para sa Diyos Demonyong Braso, hindi kita pipigilan. Pero bilang tagapagmana ng kayamanang ito, umaasa akong sumali ka sa Zinwo Academy.